Construction worker? Meron ba? Mga estudyante? Marami, no? Mga empleyado? Marami din. Professional? Bakante? Walang pakialam. Okay. So guys, ito, 5 level of evolution. Sa negosyo pala natin, dapat nag-i-evolve ka. So from the word evolution, yan. From the word evolution, dapat nag-i-evolve ka. Tama? Alam niyo ba yung evolution ng tao? Grabe no, lalim na natin. Evolution na tayo ng tao. Ibig sabihin, dati pangit, medyo hanggang sa naging tao na, totoo na. Parang ganun dati na nag-aral tayo, tama ba? Ngayon, ganito yan. So, meron tayong tinatawag na physical evolution. Ano ibig sabihin ng physical evolution? Okay, ganito siya. Kung nag-start ka dito, like for example, construction worker ka, okay, dapat 1 month, 2 months, 3 months, may natututunan ka na sa business. 1 month, 2 months, 3 months, dapat yung physical, pag sinabing physical, itsura. Tama ba? Dapat nag-i-improve ka na dito. Tama? Anong i-improve mo? Physical, the way you dress, the way you talk, the way you walk. Ano? Tinuturo sa inyo yon. Nag-i-improve ka na dapat. Dapat 3 months, 6 months, 1 year, hindi ka na mukhang construction worker. Di ba? Mukha ka ng tao, mukha ka ng negosyante. Dapat nag-i-improve yung itsura mo. Kasi tandaan nyo lagi, mayroon tayong kasabihan na first impression, last. So kung ano yung first time na nakita ka, yun ang tatatak sa tao. Correct? So dapat maganda ang outlook mo. So since nasa business po tayo, nandito tayo sa community ng pagnenegosyo, dapat mukha kang negosyante. Tama? Tao naman tayo, mukha lang tayong negosyante dapat. Okay, hindi naman sinabi natin bumili ka ng mga pangmayaman na kaagad. Baka mamaya bumili ka na kaagad ng mga mamahalin, Lacoste, no, LV. Hindi muna. Ako nga nung nag-start ako, sa totoo lang, alam niyo yung ukay-ukay? UK. Sino nakatry bumili? Doon po ako nag-start mag-upgrade. Yun muna yung first upgrade ko sa buhay. Bumili ako ng sapatos, ukay-ukay. Bumili ako ng pantalon, okay. 1,000 ko, ang dami ko nang dala. Diba? Pag suot mo, hindi naman nila alam yan kung ukay-ukay yan eh. Diba? Naabutan ko pa yung pormahan ng mga networker dati. Long sleeve. Tapos yung mga sapatos, ang haba ang tutulis. Tapos yung mga bit-bit na attached case. Yung tipong talo mo pa yung ahente ng mga kondo sa pormahan. Kaya ang datingan namin, parang kami mga ahente talaga eh. Naka ano? Part siya ng evolution natin. Yan yung mga apply nyo, di ba? Ang popogi, ang gaganda kasi well-dressed sila dahil alam nila na intindihan nila to. Tama ba? Kaya dapat kayo ganun din. No? And the rest naman, halos nakikita ko okay na eh. Tama? Mga naka-dress well na eh. Diba? Yung mukha na lang, kailangan na lang nating ipa-facial yung mga yan eh. Okay. Kailangan gumamit ng perfect white. Yan. Okay? So, naiintindihan nyo ba to? Physical evolution. Hindi po pwede na hindi ka dito nag-i-evolve. Walang maniniwala sa'yo, lalo na sa online. Diba? Kailangan i-improve natin yan. Okay? Number 2. Mental. Yan. Pag sinabing mental evolution, ano yung pumapasok sa utak nyo? Ha? Pag-iisip, or ano yung kaalaman mo? Ano ba yung knowledge mo dito? Hindi po pwede dito na 6 months ka na, hindi ka pa marunong magsalita. Hindi po pwede dito na 6 months ka na, hindi ka pa marunong mag-present. Lahat ba kayo nagpipresent? Yes! So dapat, first month, second month mo, training period, aralin mo kaagad. Paano mag-close deal yung pinakamaraming payin sa inyo? Kopyahin mo kaagad. Ang labanan lang naman dito, kopya-kopya. So in short, dapat habang tumatagal ka, gumagaling ka. Tama ba? So, ibig sabihin, dapat may nangyayaring improvement when it comes sa knowledge. That's why may mga ganitong training, may mga ganitong gathering. Para ma-educate, para ma-develop ka, para matutunan mo.
Okay? Tuwing kailan nyo ba ito ginagawa every month, yung leadership? O di ba, imagine mo every month, kasi sa isang attendant mo nito, hindi mo naman agad ma-absorb yun. Di ba? Sa dami ng diniscuss, ano yung pumasok sa utak mo? Di ba? Sa dami ng diniscuss, ilan lang ang papasok, ilan lang ang tatatak sa utak mo. Kaya kailangan mong balik-balikan. Hanggang sa one day, nagagawa mo na siya. One day, ikaw na rin ang nagtuturo. Tama? Kasi yung tinuturo namin sa inyo, kinopya lang din namin to sa mga nauna. Kaya nga copy business eh. Ang importante, willing kang matuto. So dapat nag-i-improve ka when it comes to your knowledge. Diba? Hindi po pwede na stagnant ka dito. Dapat gumagaling ka. Okay? In all aspect, with regards to this business, nag-i-improve ka. Baka mamaya, pati price ng package, tinatanong mo pa sa upline mo. Diba? Trabaho mo na yun, alamin mo na yun. Diba? Kasi pinopost naman yan eh. Correct? So in short, dapat natututo po kayo day by day. Gets nyo ba? Yes. So may natututunan ba tayo? Okay. Number 3, yan, malapit na tayo. Don't worry guys. Emotional. Yan. Natopic ba to kanina? Yes. Natopic kanina? Oo, kasi ito yung isa sa pinaka-importante dito sa business natin. Ano ibig sabihin nito? Dati, kung paano ka mag-react, kung dati mabilis kang mainip, mabilis kang magalit, mabilis kang, alam mo yon, dapat ngayon habang tumatagal ka, dapat humahaba na yung pasensya mo. Diyan masusukat yung maturity mo dito sa negosyo. Hindi po pwede na reactive ka. Tama? Hindi po pwede na magagalitin ka. Hindi po pwede na mainipin ka. Magagalitin. Hindi po pwede yun. Dapat na-overcome mo na siya dito. In short, pag naayos mo na yung emotional mo, in short, nag-i-improve ka na at nagmamature ka na dito. Nag-gets ka ba? Okay. Yan. Number 4. Actually, na-topic ito kanina kaya okay na yan. Number 4, spiritual. Yan. So ito guys, spiritual. Okay. Busog natin. Sa spiritual guys, may kanya-kanya naman tayong belief. Tama ba? Pero dapat nag-improve mo din yan. Baka ang galing-galing mo mag-close deal, galing mo magsalita, nasa iyo na lahat, pero wala kang connection sa taas. Wala kang connection sa creator mo. Hindi ka man lang nananalangin. Nagpipray po ba kayo? Yes. Pagkagising, anong gagawin? Pray. Is prayer is positive? Positive ba yung prayer? Yes. Kung gusto mo, umaga pa lang, positive na yung bungad mo, positive na yung araw mo, pray. Tama? Pagkagising, pray. Yung iba pagkagising, cellphone. Diba? Hawak-hanap agad ng cellphone. Hindi o. Pagkagising, pray ka muna. Ano ba naman yung mga 2 minutes, 3 minutes? Communicate ka muna sa source natin. Naku ano? So dapat nag-i-improve din to, yung connection mo. Kasi guys, meron akong leader na ganyan. Okay naman siya pag pinapakinggan ko. Ang galing mag-close deal, ang galing mag-present. Talagang ayos na eh. Kumbaga, sa standard ko, okay naman eh. Pero sabi ko, ba't wala kang pay-in? Ang galing mo naman kumausap. Yung pala, walang connection. Tama, tandaan nyo guys, yung goal natin, pera, kumita, saan galing yan? Hey Lord. Tandaan nyo lagi, di ba? Nasa creator pa rin natin. Yes. Kaya dapat pray, di ba? Hilingin mo, mag-connect ka. Napaka-importante po niyan. Okay? And number 5, financial. Yan. Financial evolution. Ano ibig sabihin ng financial evolution? Dapat kumikita ka from time to time. Hindi po pwede na 1 month, 2 months, 3 months, wala ka pang kita. First month mo, okay lang. Second month mo, dapat kahit paano meron na. Okay? Kasi kinagate naman tayo. Tama? May sistema naman tayo. 3 months, 4 months, dapat nag-improve. Okay? And besides, okay, pag sinabing financial, dapat naaayos mo yung financial aspect mo.
Baka mamaya, pati mga bills mo, hindi mo kaya ayusin. Baka nagkakabaon-baon ka sa mga bills mo. Baka pati pambayad mo ng hub, pambayad mo ng, ano ba tawag niyan, sa food. Diba, ambagan ba kayo sa mga hub nyo? May nagsusupport ba sa inyo? May nagsusupport? So, iba-iba tayo. Pero guys, what I'm trying to say is dapat maayos mo to. Kung may nagsusupport sa inyo, wag ho kayong aasa dyan. Kailangan meron kayong goal na darating ang time na solo mo na. Hanggang sa unti-unti, nakakapag-save ka na. Hanggang sa unti-unti, nakakapagbigay ka na sa family mo. Kung ngayon ang problema mo pang-ambag, dapat masolusyonan mo yan. The following month, second month, okay, masolve mo na yung problema mo. Hindi po pwede na yung problema mo last year, problema mo pa rin ngayon. In short, hindi ka nag-i-improve. Gets nyo po ba? Parang dati, ikaw yung pinakamahirap singilin pagdating sa ambagan. May ganyan ba? Di ba? Parang ikaw na lang lagi yung nandun sa parang ito na naman, tagal magbigay. Ikaw yung nagpapahirap sa community or sa hub nyo. Hindi pwedeng ganun kasi bakit? Ang ina-attract mo negative. Ang ina-attract mo mabigat ka. At yan ang tatatak sa tao ng mga kasama mo. Si ano? Tagal, ang hirap sigilin yan. Pag titismisan ka ngayon. So yun ang tatatak sa kanila. Diba? Pero kung ikaw, wala pang singilan, bayad ka na. Pag may event, pagdating sa ticket, mentor, ready na po yung pag-ticket namin. Ikaw yung pinakamabilis magbigay, ikaw yung pinaka-advance, ang sarap mong kasama. Tama ba? Pero pag may kasama kayo na ang hirap bumunot, lalo pag may kainan, may ambagan, ang hirap bumunot, parang ayaw natin ng kasama. Nakuha nyo ba? Uy, huwag na natin isama yan kasi walang pang-ambag yan eh. Pagkukwentuhan ka. So guys, mga small things siya, pero kailangan natin siyang ma-align. Kailangan natin maayos. Kung ganun ka, okay lang. Okay? Ngayon, ang goal mo, next month, maayos mo siya. Yes. Kasi hindi ka dito kikita, hindi ibibigay sa'yo to. Tama? Kasi nandun ka sa tinatawag na poor mindset. Okay? Dapat dito abundance ka. Malayo pa lang, bakbak hataw ka na. Kasi alam mo naman, every month merong bills. Every month may binabayaran tayo. Yes. Nakuha nyo? Yes. So,